Hello everyone! Welcome po sa aking channel. Kumusta po ang bawat isa? Naway kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa video na to ay aking ibabahagi why living righteously matters to have a fulfilling life, or bakit kailangan or mahalaga na mamuhay ng may katuwiran. At ang ibabahagi ko ngayon ay makikita natin sa Psalm 1 verses 1 to 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. At sa Tagalog, mga awit, Chapter 1, verses 1 to 3, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Ang Book of Psalms o mga awit ay karamihan isinulat ni Haring David. Mayroon din ditong isinulat si Asaph, si Solomon, si Moses at iba pa. Pumapaloob dito yung kanilang awit sa Diyos, ang kanilang saloobin, ang kanilang papuri, ang kanilang pagsamba sa Diyos, ang kanilang mga hinaing. Napakaraming mga emosyon ang mababasa natin dito na tiyak na makaka-relate din tayo dahil sila rin noon ay mga taong karaniwan na tulad natin, ngunit mayroon silang malalim na relasyon sa Diyos. At sa mga pagkakataong yun na naisulat nilang yun ay na-express nila yung anuman yung kanilang saloobin. So sa unang verse pa lang ay mababasa natin na blessed or pinagpala or mapalad. Ano ba yung ibig sabihin ng blessed? Ayon sa Strong's Concordance, ang Hebrew word nito ay ishir, na ang ibig sabihin ay happy or masaya. Ano ba yung mga pananaw natin kapag sinasabi natin sa isang tao na, wow, blessed ka naman? Di ba madalas ay tumutukoy ito sa mga material na bagay na mayroon ka o mga bagay na na-accomplish mo na sa buhay na kung saan ay nakakapagbigay sa iyo ng saya, nakakapagpaligaya, nakakapagpagaan ng kalooban. So ang nagiging batayan ay kung gaano kalayo ang narating mo sa buhay or kung gaano karami ang nakamit mong mga material na bagay. E paano naman yung iba na wala nito, walang mga material na bagay, walang mga nakamit sa buhay, yung konti lang? Or masasabi natin na wala pa talaga, masasabi ba natin sila na blessed? Higit pa sa material na bagay o ano pa mang mga accomplishments o mga success na nakamit na natin sa buhay, ang basihan kung ikaw ba ay masaya, kung ikaw ba ay blessed. Higit pa rito ang tinutukoy ng salita ng Diyos. Ang unang punto dito ay, blessed is the man who lives righteously. Mapalad ang taong namumuhay sa katuwiran. So kung ikaw ay namumuhay sa katuwiran, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ginagawa mo ang kanyang nais, ikaw ay mapalad. Sa makatuwid, hindi naaayon sa kung anong mayroon ka, material man o pisikal. Dahil marami naman dyan na marami sila, mayroon sila, pero hindi pa rin sila masaya sa buhay. Marami pa rin silang iniisip. Hindi sila nagkakaroon ng kapayapaan. Dahil ang taong matuwid, ang taong masaya ay yung tunay na namumuhay sa kalooban at katuwiran ng Diyos. Sabi dun sa mga awit, chapter 1, verse 1, mapalad ang mga taong hindi nakikinig sa mga payo ng mga masasama. Mapalad ang mga taong hindi nakikiayon sa kanilang halimbawa. Mapalad ang taong hindi nakikisama sa mga kumukutya at sumusunod sa kanilang mga masasamang gawain. Kaya mapalad ka kung ikaw ay umiiwas sa mga taong ganito o yung mga ganito yung kanilang lifestyle. Maging maingat tayo sa mga payo na naririnig natin sa mga ibang tao kasi hindi naman lahat, hindi naman porket ay magaling siyang magsabi ay okay na yun, tama na yun. Lalo na ngayon sa ating panahon, sa mga social medias, yung mga influencers o yung mga kilalang mga tao sa iba't ibang industry ay kung may sinasabi sila
Akala ng iba ay tama yon kasi nag-viral o kaya sikat yung nagsabi, pero hindi naman yon ang basihan kung tama ba ang kanilang sinasabi or naaayon ba ito sa katuwiran ng Diyos. Maging matalino tayo or humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Madali mo namang malaman kung ang tao bang ito ay mabuti o kaya ay ang kanyang pananaw ba ay positibo. Tignan na lang natin yung kanilang lifestyle o yung kanilang uri ng pamumuhay. Doon natin makikita kung anong uri ng tao ito, ano yung kanyang nasa saloobin. Ang pangalawang punto ay meditating God's Word leads to abundant life. Ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay tungo sa masaganang buhay. Ayon sa Strong's Concordance, ang meditate ay to speak, to study, to imagine, to utter, to talk. Ito yung paulit-ulit na pagbabasa mo, paulit-ulit na pagbubulay mo, paulit-ulit na pag-aaral mo, pagsasalita mo ng salita ng Diyos, hanggang sa ito ay maging parte ng iyong sistema, hanggang sa ang salita ng Diyos mismo na ang maging parte ng pang-araw-araw mo na buhay. Ang konsepto ng meditation ay naglalarawan ng isang baka na ngumunguya ng damo. Ang damo ay nakain na, nanguya na, nalunok na, at muli itong iluluwa para kainin muli. At paulit-ulit ito na proseso hanggang sa yung damong yun ay lubusang madigest. Ang pag-aaral at pagsasapamuhay ng salita ng Diyos ang magbibigay daan sa atin upang tayo ay magkaroon ng abundant life or yung buhay na ganap. At ang buhay na ito na tinutukoy ay yung buhay na nakay Jesus. So kung mayroon si Jesus sa buhay natin, mayroon tayong masaganang buhay. Dahil ang Panginoong Jesus ang siyang source ng buhay. He is the life Himself. In Him was life, and the life was the light of men. Yung buhay na masagana na kung saan ay nararanasan mo ang pagmamahal, ang pagkalinga, ang kapayapaan, ang pag-iingat, ang kasapatan ng iyong mga pangangailangan na makukuha mo lang kapag mayroon kang relasyon sa Diyos. Gaya rin sa sinabi sa Psalm chapter 1 verse 3 na ang taong isinasagawa ang salita ng Diyos ay tulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa gilid ng batisan, na kung saan ay namumunga ito sa takdang panahon. Ang kanyang mga dahon ay palaging luntian. At kung anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. At ang bunga na yun na tinutukoy ng Biblia ay yung bunga ng banal na espiritu. Ang love, peace, kindness, gentleness, self-control, long-suffering. Yan yung bunga na maipuproduce natin kapag tayo ay palaging nagbabasa ng salita ng Diyos at isinasapamuhay ito sa araw-araw. Sino ba naman ang ayaw magtagumpay, hindi ba? So kung gusto mong magtagumpay, kung gusto mong maging masagana ang iyong buhay, maging ganap, ay palagi kang magbasa ng salita ng Diyos. I-meditate mo ito, pagbulay-bulayan mo at isagawa mo ito. At ang pangatlong punto ay God's words helps us develop our intimacy with Him. Ang salita ng Diyos ay nakakatulong sa atin upang tayo ay mas lumago at lumalim sa ating relasyon sa Diyos. So kapag tayo ay laging nagbabasa, pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos at isinasagawa natin ito, ay mas lalong nade-develop yung ating relasyon sa Kanya. Mas lalo tayong lumalago, mas lalo natin siyang nakikilala at lumalalim. Kaya kung may mga dumarating man na mga pagsubok, mga challenges, or mga pagkakataon na talagang susubok sa iyong pananampalataya sa Kanya, ay hindi ka basta-basta matitinag. Hindi ka talaga basta-basta madadala ng mga sitwasyon dahil kilala mo ang Diyos. Nalalaman din natin ang kalooban ng Diyos dahil ibinabahagi niya ito. Kapag tayo ay mayroong malalim na relasyon sa Diyos, binubuksan din ng Diyos ang ating kaisipan upang ipakita kung ano yung kanyang layunin o yung kanyang purpose sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, o sa kung ano man yung mga concern mo. Sinabi sa Psalm 25 verse 14, "The friendship of the Lord is reserved for those who fear Him, and to them He shares the secret of His covenant." So kalooban ng Diyos na tayo ay mapalapit sa Kanya. Kalooban ng Diyos na Siya ay maging kaibigan natin.
Dahil nais niya rin na ibahagi kung ano ba yung nasa isip niya, kung ano yung nasa puso niya sa atin. At kapag nararanasan mo na yung pagiging malapit mo sa Diyos, the more na magdi-desire ka pa, the more na magnanais ka na lumapit sa Kanya. Alam niyo, ang presensya ng Diyos ay parang isang apoy na umaalab, na the more na tinitignan mo ang alab na yon, mas lalo kang na-attract, mas lalo kang gusto mong lumapit para maranasan yung presensya ng Diyos. So sa ating application ay paano natin maisasagawa ang makapamuhay ng matuwid upang magkaroon tayo ng ganap at kasiyasiyang buhay. Ang una ay choose the people that you want to be with wisely. Maging marunong ka sa pagpili sa mga taong pakikisamahan mo. Dahil ang pakikisama sa ibang tao ay dalawa yan. It's either na maiimpluwensyahan mo sila ng mabuti o masama, or ikaw naman ang maiimpluwensyahan nila ng mabuti o masama. Nakukorrupt yung ating karakter, ang ating moralidad kapag tayo ay nakikiayon or nakikisama sa mga taong masama. Kung wala tayong pagkakakilala sa Diyos, kung hindi tayo nagbabasa ng Kanyang salita, kung hindi natin siya kinikilala, hindi tayo nananalangin, hindi tayo naglalaan ng oras para makapagbasa ng Kanyang salita, ay madali talaga tayong maiimpluwensyahan. Madali tayong madadala ng mga agos ng mundong ito na akala natin ay okay lang, akala natin ay tama, pero mali pala. Doon tayo sumama sa mga taong may magandang impluwensya. Doon tayo sumama sa mga taong ilalapit ka sa Diyos na hindi mahihiya o magdadalawang isip na i-correct ka o magsabi sa iyo na mali yung ginagawa mo. Dahil sila yung mga taong totoong may malasakit sa iyo. Doon tayo sumama sa mga taong may mga pangarap sa buhay, may mga magagandang pananaw sa buhay, yung hindi laging negatibo, hindi yung laging nagrereklamo, hindi yung laging bawat na lang galaw ay mayroong masasabi na hindi maganda. Doon tayo sumama sa kung saan ay huhubog sa iyong karakter upang ikaw ay mas humusay at mas mapalapit pa sa Diyos. Ang pangalawang application, be intentional in developing your relationship with God. Maging intentional tayo sa ating pag-develop or paglago ng ating relasyon sa Diyos. Ano ibig sabihin nito? Ito ay yung talagang maglaan ka ng oras, maglaan ka talaga ng panahon para makapagbasa ng salita ng Diyos. Maglaan ka talaga ng oras para sa Diyos, para ikaw ay makasamba sa Kanya, makapanalangin at makarinig ng Kanyang boses upang malaman mo kung ano yung kalooban niya sa iyo. Ano ba yung mga practical na pwede nating gawin sa pag-develop ng ating relasyon sa Diyos? Ang the best time para makapag-spend time ka talaga sa Diyos ay yung madaling araw. Pagkagising mo pa lang sa umaga ay unahin mo na agad ang manalangin, ang magbasa ng salita ng Diyos. Dahil ito yung magiging gabay mo at kalakasan mo sa buong araw. Umaga pa lang, madaling araw pa lang ay unahin mo na ang pagbabasa, ang makipag-usap sa Diyos. Katulad nga ng ginawa ng Panginoong Hesus sa Mark 1 verse 35, sabi niya doon, very early in the morning, Jesus got up, went to a solitary place to pray. Maganda ay magkaroon ka rin ng isang journal, digital man ito or sa notebook, para mai-record mo kung ano yung impression or ano yung sa tingin mo ay ipinapangusap sa iyo ng Diyos. Para kung dumating ka man sa mga pagkakataon na ikaw ay nanghihina, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nag-alala, ay mayroon kang babalikan na mga salita ng Diyos na sinabi sa iyo. And of course, ang Bible, lagi mo itong dalhin. Pwede mong i-download yung app or kaya yung libro talaga, no? Dahil ito yung salita ng Diyos buhay ito So kung ikaw ay nag-spend time sa Diyos, ikaw ay nananalangin, no? Diyan mangungusap ang Diyos sa iyo. Kaya maganda na mayroon ka laging Bible. At ang pangatlong application is live out the Word of God. Isa pamuhay ang salita ng Diyos. Ito yung pinaka-the best na gagawin, di ba? Dahil ano ba naman yung kahalagahan ng mga marami tayong nababasa na salita ng Diyos, marami tayong naririnig, pero hindi naman natin na isa sa pamuhay. So, baliwala rin. So, isa pamuhay natin ang salita ng Diyos. Kung mayroon tayong nababasang encouragement, kung mayroon tayong nababasang warning, o mga story sa Bible na kapupulutan natin ng aral, ay kunin natin yung mga prinsipyo na may i-apply natin sa ating buhay.
Kaya kung gusto natin na makapamuhay ng may katuwiran at maranasan yung sinasabi ng Psalm 1 verse 3 na whatever He does, He prospers, isapamuhay natin ang salita ng Diyos. Dalangin ko na makatulong ang video na ito sa iyong pagnanais o sa pagpapanatili ng iyong relasyon sa Diyos upang ikaw ay makapamuhay ng naaayon sa Kanyang katuwiran at kalooban. Maraming salamat at God bless you.